Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos sa paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaon. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Today is July 1, Martes kita nga daw. First day sa ang trabaho sa aton siniyang mga officials. Nga kahapon, ang iba nagasulod na sa ila siniyang nga mga opisina. Kagang nagpatigayon sang off-taking from province of Iloilo hasta sa province of Antique. Mga nagkalain-lain nga LGUs naton diri sa may syudad sang Iloilo. Makita naton kahapon ang presensya sang aton nga alkalde ni Mayor Raisa Treñas II, si Vice Mayor Labla Baronda. Diri sa may bahin sang probinsya sang Iloilo, si Governor Defensor kaupod kay Vice Governor Lee Andiboke. Tanan nga mga opisyales, no? Sugod na sang ila siniya nga pagpanrabaho, pagserbisyo. Nga ila siniya nga gin promisa sa pamuluyo, gin pahayag sang tion sang kampanya. Sa balay. Ang ila siniya mga priority programs and projects, iumpisa na, trabaho dayon. Good luck sa aton siniya mga newly elected officials kaga subungad daw magasugod na ang ila sini first day sa pagtrabaho. Sa pila ka mga talalupang doon naton nga mga balita, ang aton sining Office of the Civil Defense Region 6 nagapa-alerto sa tanan nga lokal nga panguluhan o mga LGUs kasunod sang aton siniya pag-dumdum sang bulan sang Hulyo. Kay ti July 1 na kita. Daw sang sana lang to nag-Hunyo tuod no, nag-opening of classes. Pero subong ara na kita sa July. Kag speaking of July, ang bulan sang Hulyo Ako sa imo nalipay. Ginadumdum ina naton bilang National Disaster Consciousness Month ang month of July. Ibalan mo paagi sa Executive Order number 137 kag sang 1999 kag sa Executive Order number 29 series of 2017 gina-highlight gid ang bulan sang Hulyo bilang National Disaster Resilience Month. Ang aton nga Office of the Civil Defense 6 nagapanawagan sa aton mga LGUs nga mag pasangkad sa ila siniyang disaster preparedness
Wala naton ginalauman ang disaster na hindi na kakahulugan nga sa bulan sang Hulyo lang naton bantayan ang disaster. Kundi all throughout the year, dapat nga mayara kita sing pagplano, pagpanghanda sa anuman nga sahi isang emerhensya nga aton posible at tubangon o kung mga kalamidad. Balaan man naton nga kita diri sa pungsod Pilipinas, ang Pilipinas located diri sa may Pacific Ocean. Diri nagahalin ang mga bagyo, ang mga nagkalain-lain fault lines may ari diri. May ara pagid kita sa mga ginahandaan nga mga kalamidad, Sa imong pag-ibig ay makusog nga bagyo, linog kag iban pa, landslide. hindi Kaya makatulog. mo ning mga pila ka mga example sang mga posible nga ginaatubang sang aton siniya nga pungsod. Nga tunay. Kabahin sang pagsaulog sa National Disaster Consciousness Month, dapat ang aton sini nga mga tagsa ka mga local counterpart ng aton sini nga barangay, DRRM, municipal, provincial, asa sa regional nga level, Lilipat ang imong dapat nga magpanghanda gid kag mangin alerto, indah. magkandak sang madamo nga mga trainings and orientation, pag-activate sa aton nga mga rescue groups. Sa nagligad lang kita nagpatigayon sang earthquake drill sa iba naton nga mga government agencies nga bisan mga private institutions nagabuhilog sini sa nagligad diri sa Kapitolyo naghiwat sang earthquake drill. Ay, inday. So ini kabahin sa mga pagpanghanda sang aton siniya lokal nga panguluhan Lang istar sa balag. kag subong nga bulan sang Hulyo damo sa mga lauman nga mga aktibidad Ay, kasunod sang sining pag dumdum nato no o kung pag-observe sang National Disaster Resilience Month subong nga bulan sang Hulyo. ang imong Ipalayag naton karon ang pila ka mga reminders sang aton siniya nga OCD paagi kay Director Raul Hernandez. Anong mensahe niya sa aton sinitag sa ka mga LGUs? Kay every year may mga gina-update nga mga information ng aton nga OCD, pag-organize ang aton sini nga mga incident command center. ay, inday. Sige gid ni ang campaign nga mangin duna na bala sa aton siniya nga lokal nga panguluhan ang pagpanghanda. Ako sa Ang isa pagid ka luyag matabo sa aton sini nga Office of the Civil Defense 6 sa mga pagkandak sa orientation sa tanan nga mga newly elected officials, especially sa mga alkalde naton nga mga bag-o nagpungko para nga ma-orient sila upat sa malapos. kung paano i-insert ang mga programa kag ang mga advokasya sang aton siniya nga disaster preparedness. Ma-inculcate ini o kung masulod ini sa iya mga kalendaryo sang ila sini nga mga hilikoton kag programa sa ila sinitag sa kalokal nga panguluhan. Kaya mo nga sang nililigad nga mga mga inadlaw o kung mga sinimana gaulo eksperyensya kita sa mga pagbaha-baha, subong grabe man ang daguob, kilat, Sa imong pag-ibig ay di-ay. madamo pa nga mga kalamidad ang dapat naton nga handaan. Kaya mo ni kahapon ang nangin kabahin sang ginpatigayon nga DRRM meeting, Muyuhong nga orientation and management course naging pagigbahin sang OCD sa mga tumalambong, especially sa katapos sang media ug mga communication students. Di gina schedule ni sang aton sining OCD sa dason lain naman mga attendees naton ang mga LGUs naman kag mga chief executive, local chief executive nagikan sa kabanuhanan, especially ang mga bag-ong elect ang mga officials ang igapaidalo man niya sa briefing and orientation sa aton sini Office of the Civil Defense 6. Ipalayag naton bala ang aton siniyang interview kay OCD6 Regional Director Raul Hernandez sa iya siniyang mensahe, especially nga nagsugod na ang bulan sa Hulyo kung ang ginakabig National Disaster Resilience Month. Si Director Raul Hernandez ang OCD. use natin, local government units, no? Lalo lang sa mga LDRRMOs natin. And also to the different regional light agencies on how to conduct the pre-disaster risk assessment. Kasi may bago ko tayong enhanced procedure and guidelines.
So nung nakalaang nung last week, nagsagawa ko tayo ng orientation on PDRA. And also we also visiting, no, we conduct visitation, no, sa iba't ibang LGUs. And para po to remind them, no, on their preparations. But on our part, no, as we naging na ho tayo dito, no, dahil parati naman natin na experience ito sa bawat tao. We are confident of the preparations of our LGUs. Based on the previous years, nakita naman natin na nakahanda ho tayo sa mga ganitong ano. On our part naman, OCD is ready to assist, no? In fact po, ang sa amin naman, we are on the logistics cluster. We are prepared for that. And even for the sa mga NFIs. May mga kami po tayo mga non-food items, and we have already determined yung mga posibleng mga areas for repositioning ng mga NFIs natin. So meron ako tayo sa Banga, sa Aklan. Then we have sa Mindan, Capiz. Meron tayo sa Old Camp Fulyon sa may sa Antique. And meron tayo dito sa city mismo. And we are also considering yung Tingle, no, yung ating headquarters sa 301st Brigade, and Monte Claro, and other military camps as reposition area na ating mga defense. Sir, sa part ng Negros Occidental, meron pa tayong binabantayan sa Mount Canlaon. Anong status ngayon, sir? Anong alert level? Bumaba ba yung alert level niya or gano'n pa rin? Nasa alert level 3 pa rin tayo. Ibig sabihin yan, imminent pa rin po. Anytime magkaroon pa rin ng eruption. So, in effect pa rin po yung 6 kilometer extended danger zone na of Militia. And at the national level, we are preparing for yung permanent solution, no, sa mga mga affected communities. Just an advance info, magkakaroon kami ng meeting, no, yung coordination meeting between National Task Force Canlaon and then the Regional Task Force Canlaon. Ito po ay pinatawag po ng DILG, being the lead agency for the governance committee ng National Task Force. So meron na public consultation with the other regional line agencies and yung mga affected LGUs natin kung paano may sasagawa yung permanent solutions natin sa kinakaharap po ng ating mga kababayan sa kanila. Meron pa ba tayong mga LGU na non-cooperative or halos lang ng mga LGU natin meron ng preparedness with the disaster ngayon? Wala naman tayong wala naman mga LGUs tayong alam na ang cooperative. Cooperative naman po sila, no? In fact po na nung nakaraan nagkaroon tayo ng contingency planning. Meron din po tayong niluluto po LGUs natin. Nabatian si Office of the Civil Defense Region 6 Regional Director Raul Hernandez angot sa paghatag sang mga updates may kaangtanan sa ila sini pagpanghanda sa dumdum nato, no, sa sining o pag-observe sa National Disaster Consciousness Month subong iyang bulan sang Hulyo. Idamo sang mga dapat nga handaan, although masiling nato nga daw mayo chimpo subong daw laka ang bagyo, hindi mo na kadamo sang pagbaha nga ato ni gin-experience, pero ang level, ang degree sang pagpanghanda dapat nga magapabilin inagyapon yang top priority kumbaga. No, hindi nga magadepende kita sa ako anong ginatubang ta kun tawhay hindi na kita mag-prepare kasubong sinabla, no, ang luyag nga matabo sa aton Office of the Civil Defense, especially subong celebration o kon observance ng National Disaster Consciousness Month nga mapasangkad pa ginato ng aton nga awareness sa mga kalamidad kag emerhensya. Di amo ni ang tion nga nagakandak sang madamo nga mga drills, training, orientation, audit, ginatanaw ang mga equipment sa aton sining LGUs, ginahanda, gina-account na kung may
handa ang ato sini nga mga equipments pananglit nga may mga baha kag bagyo kita nga maatubang. Inday, sa dugan ko ka panalaytay. Kag isa pa gid sa mga ginapanawagan sa aton OCD kay siyempre bag-o ang aton sini nga mga opisyales dapat nga hindi gid pagkalimpatan ang pag-allocate sang budget sa aton siniya nga disaster preparedness. May ara bala kita sing mga equipments, ambulansya, mga pang utod sang kahoy dira. Ano pa gid nga mga kagamitan bala nga makabulig sa halimbawa rescue operation. Support ina sa dapat nga mabudgetan kag mapunduhan sang aton sinitag sa kalokal nga panguluhan. Kabahin sa mga pagpanghanda naton hindi pwede nga daw okay man natin hindi na ta mag-budget da. Gamayon ta lang ang hindi kita mag-invest sa mga kinahanglanon nga equipments para sa disaster preparedness. Kag of course, concern sa gyapon ang kanlaon kay man kung hindi ta magsala isa na ka tuig ang kanlaon halin sang naglupok ini kagasta subong sige-sige gyapon ang pag-alburuto sang kanlaon. Ti kung tan-aw nimo sa una paglupok sang bulkan paghupa niya why na no, pero subong ang bulkan kanlaon sige-sige gid ang monitoring sang aton sini Office of the Civil Defense 6 kag PHIVOLCS kay bangod nga kumbaga daw gasaka panahog ang iya sini iya nga paglupok halimbawa subong maalburuto siya, mahina siya after pila ka bulan alburuto naman siya. So ang aton nga mga pumuluyo ang iban tinuig na yan naga-star sa evacuation centers ti subong ang pila ka evacuation centers naton nga sang una located ini kalabanan sa mga bulutuan isang may klase amat-amat ng ginpapuli man ang pila naton ka mga evacuees para nga ang classroom ma-utilize sa klase sa mga estudyante no malapit dito sa may area sang Canlaon. Kaya muna nga ang National Task Force sa Canlaon Volcano kag ang aton sining Regional Task Force magasapol para istoryahan ang mga long-term solutions pagit kung anong himuon sini kay ti may sige-sige gyapon ang buga sang kanlaon sang mga gases dira tit kumbaga daw wala gisang senyales for now nga mapahuway siya kay ti kung kisa gulpihanay ang iya siniya nga paglupok kag may mga signs sa gihapon nga sige-sige ang init sa idalom sang bulkan. That's why nga hindi pwede sa gyapon makabalik ang mga pumuluyo kundi kita magsala 6 kilometer danger zone. Amoy na ang distansya nga gina-limit sa aton siniyang Office of the Civil Defense nga hindi na pwede ka palapit ang pila naton ka mga pumuluyo bisan balay nila dito kag palangitan-an palangabuhian. Kisa nagadepende sa gas emission sang bulkan kag daw maghupa-hupa siya ginapabalik man ang mga pumuluyo pero pag alburuto ya gina-advise naman silang hindi anay magbalik sa ila sini nga mga lugar pangabuhita namuna nga close monitoring gid ang aton sini nga Office of the Civil Defense sa Canlaon kay sa bilog nga Pilipinas tatlo ka bulkan ang nagapaburubatyag subong ti Canlaon, Mount Bulusan, Taal. Padayon ini nga ginamonitor sang aton siniya nga PHIVOLCS kay daw parehos ang ila siniya nga kondisyon. Ang imo nga supat malapor sa Canlaon daan isa iniya sa mga dako nga bulkan diri sa may Visayas kag amo ning pinaka-akapan subong pinaka-aktibo sobra na isa ka tuig ang iya siniya nga pag-alburuto. Kabay pa no, sigihon naton ang kampanya, ang awareness, ang pag-inform sa pumuluyo nga manginhanda sa tanan nga tion. Especially subong nga nagasaulog kita sa National Disaster Consciousness Month sa bulan sang Hulyo. Si Tutok gatulog ang Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 sa aga sa pagpangalagad sang Iloilo Morning. Good morning kay Ma'am Arcel Sararanya nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad
Ginatamyaw niya gid sa happy birthday si Mrs. Julian de la Cruz Samoy nga naga-celebrate sa iya birthday subong iya nga adlaw. Thank you gid Ma'am Arcel Sararanya, si Sir Sherwin Marcoia of course upod man sa aton sini iya nga pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sini iya nga pakigbahin diri sa aton sini iya nga programa. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad sa Iloilo Morning Program. Ako na gid lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.